Tuloy sa mga balita natin ngayong umaga. Sa Quezon City, pinagbabaril ng dalawang hindi nakilalang suspect ang 3 katao sa Commonwealth Market. Dead on arrival sina Rolando Talento at Joel Tabor. Nakapwa nagtamo ng mga bala ng baril sa katawan, habang kritikal naman sa paggamutan ng isang biktima na nakilalang si Arnel Celestine. Nabatid na nagkukwentuhan lamang sa parking area ng palengke ang 3 ng lapitan ng 2 lalaki at bumunot ng baril, saka pinaulanan ng bala yung mga biktima. Ito naman sa Makati, isa namang 34 anyos na lalaki ang namatay matapos pagbabarilin din ng hinihinalang pulis sa palengke ng Barangay Olympia. Nakilalang biktima na si Henry Artigas na nagtamo ng tama ng bala ng 9mm na baril sa kanyang mukha at katawan. Pinagharap na ngayon ang itinuturong suspect sa pamamaril na isang alias Ivan Agapawa na sinasabing hindi pinahiram ng droga ng biktima. Sa Bulacan, binulabog ng pagsabog ang house blessing sa Barangay Kaingin sa Bukawe pasado alas 8 kagabi. 2 patay sa naturang insidente. Nakilala po ang mga nasawi sina Mario Mendoza at isang alias Goymon. Habang sugatan ng 3 iba pa ng pagbabarilin at pasabugan ng granada ng 3 suspect na magkakaangkas sa motorsiklo. Nagkakasiyahan ang mga bisita matapos mabindisyonan ang bagong bahay ng mga Mendoza nang kumatok sa gate ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang mga bisita. Mabilis na tumakas sa mga suspect matapos ang panghahagis ng granada sa bahay. Doon naman sa Capiz, aksidente naman ho to, 27 ang sugatan matapos mahulog sa tulay ang Ceres liner sa poblasyon proper sa bayan ho ng Hamindan. Ayon sa pahayag ng ilang pasero, inakala ng driver na diretso ang daan kaya't hindi napansin na paliko pala ito, na nagresulta naman ang pagkahulog nito sa tulay. Dinala sa ICU ng Mambusi District Hospital ang mga biktima. Patuloy na ginagawa ngayong investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Mula ho sa lungsod ng Iloilo ang bus at biyaheng Maynila nang mangyari ang malagim na trahedya. Ang PIDEA ay apila sa Korte Suprema na wag nang ipagamit ang mga nakumpiskang shabu. Kasama natin sa balita, may report sa Silvestre Labay o Rambo, i-radyo mo. Apila ang Philippine Drug Enforcement Agency sa korte na wag nang ipaggagamitin bilang ebidensya sa K9 school bilang training aids ang kanilang mga nakumpiska. Ayon kay PIDEA Director Arthur Kakdak Jr., sa pamamagitan na rin ng Dangerous Drug Board Regulation No. 1 Series of 2002, ginit dito na ang mga kumpiskadong shabu ay pwedeng ipagamit bilang bahagi na rin ng pagsasanay ng mga drug detection dogs. Sa ngayon, may 20 Belgian Malinois puppies ang PIDEA na ibinigay naman ng Philippine Coast Guard na kanilang sinanay para makatulong sa 15 working dogs na nasa pangangalaga na ng Special Enforcement Service K9 Unit. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. 133 mga violator sa helmet law huli sa Zamboanga City. Sama natin sa balita, may report si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. Santos, i-radyo mo nationwide. Abot na sa 133 ang nahuli ng LTO na nag-violate ng Republic Act 10054 o tinatawag na helmet law. Ito ang kinumpirma ni LTO Regional Director Attorney Aminula Abaton sa panayam ng RMN Radyo Mo Nationwide. Ayon kay Abaton, sa 133 violators, isa dito ay miyembro ng pulis habang isa naman ay empleyado ng DOTC. Sinabi ni Abaton na sa pagkahuli ng dalawa, nagpapatunay lamang umano na wala silang sinasanto sa kanilang kampanya. Multang 1,500 ang ipinataw sa mga nahuling violators. Inilusod ng LTO ang kanilang full implementation sa paggamit ng helmet ng mga motorcycle rider dito sa lungsod ng Zamboanga dito labang at 3 ng Enero. Sinabi ni Abato na malaking tulong din umano ang nasabing kampanya sa kanilang koleksyon para sa taong ito. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. DZXL Ulat Palaro. Kasama pinagpipiyasan po ngayon sa international media, naging statement ng isang Pilipino doktor na baka may sintomas na ng Parkinson's disease si People's Champ Manny Pacquiao. Nabatid na inihag ni Dr. Rustico Jimenez, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, na posibleng nagpapakita na ng Parkinson's disease ang Pinoy ring icon dahil sa pautal-utal nitong pananalita at medyo nanginginig. Dahil dito'y muli pong binuhay sa online website ng Forbes Magazine ng issue, dapat na raw magretiro si Pacman at tsak namang igagala ng boxing community sa buong mundo.
Para naman sa Boxing Scene website, inilarawan ito na shocking ang revelasyon sa estado ng kalusugan ni Pacman, habang dismayado naman ang higanting website na Yahoo Sports sa naturang balita. Agad namang inalamahan ng kampo ni Congressman Pacquiao ang issue kung saan maayos pa rin naman ang kanyang kondisyon kahit pinatulog pa siya na one-punch knockout ni Juan Manuel Marquez. DZXL Showbiz Balita. Hello! Nagaya ko lang si Loli. XL Showbiz Nagaya ko si Loli kasi wala Kaya pa yung mo pala balita eh. Eto na, dumating Loli. Asa na? Balikbayan. Luma na tong kanta. Sikat pa rin. Loli. Gangnam Style. Ako na, pwede ba? Loli. Gangnam Style. Ay, hello. I love you. You love me. I am here. I am Loli. Good morning, good evening, good night. Kasi may mga nakikinig, nanonood sa atin abroad. Pasensya na kayo, hindi nyo ako makikita. May kwento ako. Napulot ko to kanina habang inupuan ni Juan. Ni Richard Ramirez kanina. Ito ay kwento tungkol doon sa lumalaking gap ni na Yasmin Curdy at yung kanyang ina. Yasmin Curdy. Let me remember you. Saan ka nga ba? Sa Starstruck. Oo. Yasmin at ng kanyang ina dahil matapos itong magpakasal, may anak na. Nagkaanak na. Hoy. Plano pa nitong magpa-convert sa Roman Catholic religion at talikuran ang pagiging kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Unang pinili ni Yasmin na manahimik pero lalong nagalit yung mami niya nang mapanood nito ang revelation nito sa isang TV show. Nadagdagan pa yung sama ng feelings ng kanyang ina. Dahil balak nga itong maging Katoliko na ayaw naman ng kanyang mami gusto sa Iglesia. Tulad daw ng kanyang asawa na Katoliko. Malalim ang tampuhan na yan na usaping reliyon. Dahil hindi po boto sa napangasawa ni Yasmin yung kanyang nanay. Hindi din member ng Iglesia ni Cristo itong si kayang Katoliko nga, di ba? Kaya hindi member. Si Ray Soldevilla Jr. ang lalaking nakabuo ng baby mula kay Yasmin Curdy. Ay mo, Loli, sa sinapupunan niyo. Parang doon din yun. Wow, Good morning to you, yan ang aking showbiz. Yasmin, meron ng anak. Ngayon, nag-argue sila between religion to, no? Ayoko ng pangimasukan, baka masampulan pa tayo. Goodbye for now. Bye. Monday, happy week everybody and everywhere. I'm Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, May kwento. Salamat, Loli, ah. madulas. Ito ang balitang panghimaga. Si Rambo, bumalik na. Buti naman. Sa India, haba-habang Natanaw ko panahon na. eh. Sa buwan na wala, no? Kumikinang. Sa India, gumastos ng mahigit 900,000 pesos ang isang binata. Walang kasyota-syota para sa isang t-shirt na tadtadho ng ginto. Tingnan na lamang nila. Kung hindi siya lalapitan ngayon ng mga chicks. Nagpagawa ho ng gintong t-shirt ang 32 anyos na si Data Puge. Data Puge, ang pangalan ho talaga niya. Para makakuha ng atensyon ng mga kababaihan. May tsura naman to, may balbas pa nga. India na India, Bombay na Bombay. Hindi biro yung paggawa ho ng ganong t-shirt, ha. Medyo 15 mga panday, goldsmiths ang kinailangan para ito ay matapos. Talagang tadtadho, may... Inarir talaga. Buong buo yung t-shirt niya, oh. Parang polo shirt. Gintong-ginto. May kwan pa siya, may relog, ginto, may mga singsing, ginto rin. Tapos yung parang mga tawag dito, Pulseras ba yan, ano? Pulseras, yung parang suot ni Erap hanggang ngayon, yung Wristband. presidential seal, wristband. Yung wristband niya, ginto lahat.
Hindi nakasmile eh. Yeah. Yung bigote, parang ginto rin. No? Umabot to, 2 linggo. Pagbuo ng damit na yon, ginawa ho ng may siya 11 oras bawat araw. Yari ito sa imported na tela na white velvet, 6 na Swarovski crystal buttons at belt na gawa rin sa ginto. Ayon kay Puge, hindi man siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, sigurado namang walang babae ang hindi hahanga sa suot niyang t-shirt. Yun lang problema ron, bay. Pangit ka pa rin. Ginto ganun pa rin Tinernoan pa ni Puge yung damit niya ng mga sing-sing necklace, puro gawa ho sa ginto. DZXL Ulat Trapiko. Sura naman Kaya mo, parang kamukha ni... May kamukha to. May kamukha. Direktor. Alright, eto na. Alright, here we go. The man is back. You're the man. Bye, where are you now, bye? Ay, dito ba sa EDSA Kamaning kasama ng Weng at Buddy kung saan ay usap pagong yung daloy ng trapiko dito sa tahaban ng Kamuning patungong Makati, patungong Paranaque, Muntinlupa ay halos hindi na umusad yung daloy ng trapiko dahil na rin sa volume ng mga sasakyan hanggang flyover na yung mga bus dito. Pero pagkalampas sa POE, bagyang umusad ang mga sasakyan hanggang sa makarating sa Boni Avenue, Guadalupe. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng monumento, walang problema, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. So, yung volume ng mga sasakyan, Tagalogin mo nga? Yung volume ng mga sasakyan, yung dami ng mga sasakyan kasamang Weng at Ali. Para ko, volume. Ang lakas. Lakas na mga sasakyan. Volume Wala lang. Nawala rin si Rambo. Wala. Andiyan ka ba? Yan, okay. Dito naman, nandito pa kasamang Weng at Buddy dito sa kahabaan ng EDSA Kamuning. Alright. Nagulat kami pag wala ka na dyan. Oo. So, how's everything? How's Lolokal? Lolokal, ewan ko nandito. Nandito pa rin. Bilis. Andiyan pa din pala. Bilis naman talaga. Sumisingit talaga sa'yo, ano? Ang bilis, ha? Nag-aantay lang pala na siya'y tawagan. 1 second lang ang pagitan, no? Ay, Gap. matawagan ka. Ay, hindi ko na tawagan. Ako. Labo naman ako. Lagi naman ako nandito Lolokal! Lolokal! Gusto na ako. Miss you, Lolokal! Dito rin pala siya ako. Oo. Tagal-tagal Lolokal. di nagkita, oo. Pag-uusap na. Labo naman yung lulukal mo ako. Lagi naman nandito Hindi naman nawawala. Lapit na, Lolokal. Birthday ko, ha, Lolokal. Lapit na. Sige, magigalohan na kita. Buwa ko. Alam mo naman kahit matanda na lolo mo nandito pa rin. Lolo ka, ano ba ang trabaho nyo? Dito. Pikit po, sir, Lolokal ko. Wala na ako. Retired na ako. Retired na. So, pensionado na po. Ako bali. Retired na. Alam mo na. Ex-pensioner. Magda-97 na buwa ko mo. Okay. Matanda na talaga pero malakas pa rin ako. Malakas ka ba, no? Siyempre, diba? Akala ko hindi ka malakas katingin mo lang yun. Lolokal, aalis ako. May lakad ako, Lolokal. May pick-up line ka ba? Pick-up line? Hindi ako boto lang yun. Moto lang. Moto. Gusto ko pick-up line. Uso yun ngayon pick-up line, Lolokal. Pick-up line? Bukas na lang. Minsan maghahanap ako. Oo. Uso yun. Uso pick-up line ngayon, Lolokal. Sige, moto na lang, Lolokal. Boto. Lolo, ako na lang magbabato. Gagawa na naman yun. Sige. Lolo. Away na lang. Sige na nga, ikaw daw. Linisin nyo po at overtime na tayo. Oo. Kasi, Bilisan nyo. hirap naman kung ikaw, Lo. Sige. Sige. Matanda ko, pagbibigyan na kita. Pagbigyan mo naman ako kahit paano, no? Kasama nga, Weng.
Yung lolo, sumisingit pa. Ang motto natin ngayon, kasamang Weng at Buddy, ay may kaugnayan to sa doon sa Cavite. Ito yung motto. He who live by his gun will soon be gone by his own gun. Galing ah. Parang pinag-isipan talaga. Kawit na kawit ah. Oo. Oh, Ayos. Ayos yun. ayos yun. In Tagalogs. Sa Tagalog, ang taong nabubuhay sa kanyang baril, sa baril din namamatay katulad sa Cavite. Sa baril din niya'y namamatay. Tama mo na yun sa Timonan, Quezon. Oo. Putok na kay Nicole, maaring sa baril ka rin mamamatay. Kaya mabuhay yung mga mahilig sa baril. Ingat kayo ha. Baka yung paputukin nyo mamamatay. Oh. Thank you, bye! Thank you, bye! Kasama nga, Weng! Salamat! Ay, sumisigit ka pala ko. Tama na, mamay na. Thank you, Polo. Sa Kamaning, Silvestre! Sumisigit pa sila, no? Lamay! Lolo daw eh. Overtime na ho kami. Dire-diretso mga lolo at lola na nakikinig. Good morning ko sa inyo ha. Naglalagablab ho ng mga balitang tatak armen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon po umaga ng Lunes, January 7, 2013. Sama nyo sa Serbisyo Publiko from the City of Zambo, El Listeres Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab